Awitin natin ang awit na nagsabing, Speak my Lord sa verse 1. Hallelujah. At mangyari ito sa ating mga buhay. Patuloy pa siyang mangusap at bayaang ang mga buhay natin ay magamit pa sa kanyang kapurihan at kalawalatian. Ito bang desire ng bawat isa sa gabing ito, mga kapatid? Amen. Amen. Sweetly calling, who will go and work for me today? Who will bring to me the lost and dying? Who will point them to the narrow? Speak, my Lord. Hallelujah. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Yes, Lord. Mangusap ka, hallelujah, sa gabing ito, Diyos. God, hallelujah. Kailangan namin ang iyong tinig. Hallelujah. Mangusap ka, hallelujah. Magpatibay ka. Magsaayos ka muli, O God. Hallelujah. Amen. Speak and I will answer, Lord, send me. Second verse. When the coal of fire touched the prophet, kasi Isaiah, hallelujah, sa kabila ng kanyang karumihan, hallelujah, pero dahil sa kanyang willingness na magpagamit sa Panginoon, ang Diyos ay nilinis siya, ang Diyos ay inayos siya, hallelujah, amen. When the voice of God said, "Oh, go for us," then He answered, "Lord, here I am, send me." Amen. Oh, speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Yes, Lord. Sa aming dalangin sa gabing ito, Diyos. Nangusap ka, gumawa ka muli sa aming mga puso. Hallelujah. Oh, so be. Speak, my Lord. Speak and I will survive. Speak, my Lord. As I call our beloved Pastor, Mr. Jay, God bless po. My Lord, speak and I'll be quick to answer thee. This is our prayer, Lord. Hallelujah. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak and I will answer, Lord. Send me. Praise God. Hallelujah. Ating palapakan ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. This is our prayer, Lord. Itong aming dalangin sa gabing ito na minsan pa ikaw ay malayang mangusap, isa pa sa aming kalagitnaan. Isa pa, O Diyos, aming nataas ang iyong mga gawa sa buhay namin. Salamat, O Diyos, sa patuloy na pagkilos ng iyong napakayaman na biyaya, Panginoon. Salamat sa mga salita ng buhay na aming patuloy na tinatanggap sa mga panahon na ito, O Diyos. Purihin ka sa mga mabuting gawa. Purihin ka sa iyong mga salita, O Diyos, sa iyong mga pangako na hindi ka nagkulang. Naging tapat ka sa maraming mga bagay sa buhay namin, O Diyos. At patuloy ka, Panginoon, nagbibigay daan sa mga panalangin, sa mga bagay na pangangailangan ng iyong mga banal, O Diyos. Panginoon, salamat sa gabi ito, sa panibagong panahon, araw,
Isang gabi na iyong pinagkaloob sa iyong iglesia. Isang gabi ng paglapit muli sa iyo. Gabi ng panalangin, O Diyos. Hallelujah. At hindi kami mag-asawa, Panginoon, aming dalhin sa iyo, itaas ang lahat ng bagay. Dahil ikaw ay may magagawa sa aming mga pangangailangan. Ikaw ang nangako, Panginoon, na kung saan 2-3 nag-usap, ay naroon ka sa kailang kalagitnaan. Masampalataya kami sa gabing ito. Nandito ka, kasama ka namin minsan pa. At ang iyong mga salita ay patuloy na mangusap, malaya, katulad ng aming inawit, Lord. Ang aming dalangin ay patuloy ka maging malaya mangusap sa aming mga puso, O Diyos. At narito lamang kami, Panginoon, hallelujah, na iyong pinalakas at pinatibay sa panampalataya. Here I am, Lord. Send me, Lord. Send us, Lord, sa mga panahon na ito. Patuloy mo kaming gamitin sa lahat ng iyong mga gawa plano. Sa mga ubuting plano pa, O Diyos, na iyong gagawin sa iyong iglesia. Panginoon, salamat sa pag-ingat sa aming daan, sa bawat isa, sa mga nakaparoon, Panginoon, sa fellowship. At salamat sa patuloy na pag-supply ng mga pangailangan. Panginoon, tunay Diyos, ikaw ang siyang pumupuno ng lahat ng bagay. At minsan pa sa gabi ito, may you fill our hearts, this vessel, Lord God, ng mga biyaya pa na pagpapala mula sa iyong luklukan ng awa, O Diyos, ay mapuno pa kami ng kalakasan, O Diyos, at patuloy kang magpahayag sa iyong mga salita sa mga sandaling ito. May you bless your word once again at bayaang aming mga buhay ay patuloy lamang Panginoon, magtamo ng iyong mga biyaya ng kalakasan, O Diyos, hindi lamang sa pangatawan na ito, kundi kalakasan sa aming mga espiritu, sa aming mga kaluluwa. Lord, pagpalain min sa pabawat isa at ang mga salita na aming pagpuntahan, babasahin, ay ikaw, Diyos, ang magpala at magamit minsan pa na kalakasan sa aming mga pananampalataya. Ang lahat, O Diyos, ng bagay nito ay aking maingat na binabalik, sinasauli sa iyo, kapurihan, at ang lahat ng kalwaltian, pasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. Ating palapakan ng Panginoon. Can we say, praise the Lord? Praise the Lord. Purihin ang Diyos. And let's open our scripture sa aklat ng Romans, chapter 11. Romans chapter 11, ating basahin sa verse 1. Okay, verse 1 ng Romans chapter 11. I say then, has God cast away his people? Certainly not, for I also am an Israelite of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. God does not cast away his people whom he foreknew. Or do you not know what the scripture says of Elijah, how he pleads with God against Israel, saying, Lord, they have killed your prophets and torn down your altars, and I alone I am left, and they seek my life. But what does the divine response say to him? I have reserved for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. Even so then, as this present time, there is a remnant according to the election of grace. And if by grace, then it is no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace. But if it is of works, it is no longer grace. Otherwise, work is no longer work. Verse 7, what then? Israel has not obtained what it seeks, but the elect have obtained it, and the rest were blinded. And the rest were blinded. So hanggang dyan lang muna mga kapatid. Can you say amen sa Word of God? Let us all be seated. At magandang gabi sa ating lahat sa pangalan natin Panginoong Kristo Jesus. At isang pagpalang gabi muli na kami ay nakabalik at tayo magsama-sama sa gawain na ito. At sa pinagpalang gawain ng Diyos ang aming tinanggap by the grace of God. At hindi ko na may isa-isa ang lahat mga kapatid sa napakaraming ginawa ng Panginoon bukod sa pag-iingat niya sa aming mga daan, sa aming daan pamparoon pa rito. Bagamat ngayon ay medyo
Mabigat pa ang aking katawan dahil sa biyahe. Sa 3 araw ng fellowship, and then sa ating pagbiyahe pabalik. So medyo hindi pa nakabawi ng lakas at pahinga. So ang Diyos ang patuloy na magkaloob ng ating mga pangailangan sa gabing ito. Lahat po ba ay masaya minsan pa sa gabing ito, sa ating fellowship? Dahil napakahalaga ng mga fellowship na ito. So, salamat sa inyong mga prayers, salamat sa mga dalangin about at sa mga patuloy na support sa ministry. At sa inyo na nandito, naiwan last Sunday. Alam ko na hindi kayo pinagkulang ng Panginoon sa kanyang biyaya at sa kanyang mga salita. Medyo namaos pa rin ako dahil nga sa ating gawain at pag-uwi last Monday. Dahil maghapon sa daan at hindi masyado nakatulog, kaya medyo na mamaos pa. So ating pag-usapan nilang mga bagay, bago yun ay nais ko lamang munang i-announce. Meron tayong special meeting, katulad na akin na ibanggit sa ating group chat sa mga ministries this coming Sunday after lunch, sa ating mga elders and deacons at sa ating mga head committees. At bago yun ay short meeting with children ministry and music ministry right after ng ating service sa morning. Sa music ministry, ang mga musicians and singers. So may ilang mga bagay lang ako na gustong sabihin sa mga bahagi ng ministry na ito sa patuloy pa na ikaayos ng ating gawain. Pinaabot Pastor Eli ang pasalamat sa inyo lahat sa mga prayers ninyo at sa mga patuloy na support sa offering, sa funds, sa ating pinapadala roon na offering para sa kanilang gawain sa Arteche. At maaaring yan ay maliit na bagay lamang pero malaki na itutulong mga kapatid sa gawain doon. At last fellowship ay nandoon kasama namin ang mga kapatid, ilang mga kapatid from Arteche. Kasama sa pangungunan ni Brother Ray. Si Brother Ray ay yung matagal na naging umattend doon sa Cubao noon, nung church ng Angono ay nasa Cubao pa sila. So sila yung humingi ng prayer patuloy at ganoon din sa sino man na ilalagay ng Panginoon doon sa Arteche para mag full time at mga siwa ng gawain doon. So si Brother Ed ay nandun ngayon, nag-stay kasama ang kanyang family. At kung siya ang talagang pinili ng Panginoon para mga siwa doon ay wala namang ibang makakapigil niyan. Kung ang Diyos ang tumawag, ang Diyos ang naglalagay, at ang Diyos ang bahalang magkaloob ng mga support para sa ministry. Sa mga kaluluwa doon ng mga ilan, at kung ang Diyos ay tatawag pa, at may purpose, kung ang Diyos ay may purpose pa sa lugar na yon. So ating sama sa prayer yan, sa ating mga dalangin. So ating pag-usapan sa gabing ito, ang isang paksa, ilang pag-aaral lang mga kapatid sa gabing ito bago tayo pumunta sa ating prayer. Ating pag-aralan ng paksa na God's gracious election for Israel. Ang mabiyayang paghirang ng Diyos. Sana na-edit naman doon. Ang mabiyayang paghirang ng Diyos sa Israel. sa Israel. So, doon sa verse na binasa natin, even so, sabi diyan sa verse 5, even so then, at this present time, there is a remnant according to the election of grace. And if by grace, then it's no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace. But if it is of works, it is no longer grace. Otherwise, work is no longer work. So doon natin kukunin natin paksa sa verse 5. According to the election of grace. And by the way, bago makalimutan, salamat sa ating mahal na elder, Brother Cholo, sa pag-asikaso last Sunday sa ating gawain. At I hope na lahat ay nasa
order pa rin kahit kami ay wala at marami ang wala. At ayon naman sa na i-report ay pinagpala ang gawain ng Panginoon. At in-advise ko na lang si Bartolo na maaring Lord willing next year ay siya naman ang makadalaw, makapasyal sa gawain doon sa Tambungan, Tambungan Church. Okay, so itong ating pagsasagabing ito at siguro ilang pag-aaral lang muna sa ilang mga salita ng Panginoon about election ng Israel. Israel was chosen sa ibang salita. Israel was chosen graciously by God. Ang mabiyaya na pagpili ng Diyos sa bayan na ito ng Israel, ng Israel. At sa ating panahon, mga kapatid, kung inyong titingnan, ano na ang nangyayari sa Israel sa ating panahon, sa mga panahon na ito. Kung ating nakikita ang mga nangyayari sa Middle East, habang natin nakikita ang mga kaguluhan, at sa inyo na nagmamasid, nagbabantay, nanonood ng mga news, niniwala ko na mas higit nating nadadama at nawa ating higit na madama na napakaiksi na ng panahon, mga kapatid. Huwag na natin hintayin na kung tayo ay naghihintay ng mas, sabihin natin, ng mas malakas pa na pagkilos ng Diyos para lamang tayo ay mapihit ang ating mga puso at ang mga panamlay ay atin ng isang tabi, iwaksi. Niniwala ko kahit man sa mga simpleng pagtugon ng Diyos at pagtuturo sa iglesia, we are preparing for something big sa ating panahon, mga kapatid. At naghahanda tayo sa isang malaki na gawa ng Diyos. Dalahin ko ang mga ganitong simpleng gawain ay magpihit sa ating mga puso. At magbigay daan pa ang Diyos ng dahilan. Ngayon, ating nalalaman na mas nalalapit ang panahon. Naniniwala ko na mas dapat nating pag-igihin ang apoy sa ating mga puso. Mas dapat natin na pag-alabin ang ating mga kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Because who knows, maaaring bukas ang kalakasan na ito ay wala na. Maybe tomorrow or maybe it's too late for us na habang tayo malakas ay hindi natin ginagamit ng tama ang ating kalakasan. Katulad ng ating patuloy na pinapaalala sa ating lahat, ikaw ko lang ulit ang Hebrews chapter 10 verse 25, not abandoning our own meeting together. Paalala ni Pablo, advice ni Pablo, as is the habit of some people, but, sabi niya, encouraging one another. And all the more as you see the day drawing near. Sa King James Version, ginamit ang salitang approaching. Nalalapit. Sabi diyan, sa Tagalog, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. As you see. Ang ibig sabihin ng as you see, to look at or to perceive. So, ibig sabihin, meron na tayong nakita at meron na tayong nakikita sa ating panahon. May mga bagay na ipinapahayag, ipinapakita ang Panginoon, at mas mahalaga sa atin, nawa sa mga panahon na ito, ang mga pagkakatipon ng mga anak ng Diyos. Meron ba tayong ganun damdamin, mga kapatid, sa mga panahon na ito? Ang ating mga pagparood pa rito sa mga, hindi lamang sa mga regular services. Kaya nga, last Sunday, bago kami tumulak sa papunta sa summer, ay aking encourage ang mga nasa ministry, tayong lahat na nasa ministry, o tayong lahat, sa iglesyang ito, lalo na yung may mga bahagi sa ministry. Magagawa lamang natin na mag-encourage sa isa't isa sa mga panahon na tayo ay nagkakasama-sama. Diba? Mahirap po mag-encourage kapag tayo ay masyadong malayo sa isa't isa at walang panahon sa isa't isa. Yun nga tayo nagkikita-kita, kulang tayo sa panahon. Lalo na kung tayo ay hindi nagkikita-kita. Diba? Para makapag-usap, online, hindi naman tayo usually nagtatawagan sa isa't isa. Hindi naman tayo usually
nag-chat sa isa't isa. Kaya napakalaga ng pagkakatipon para ano, sabi ni Pablo, to encourage one another as you see. Lalo na kung inyong namamalas. Meron na ba tayong namamalas, mga kapatid? Meron ba tayong nakikita sa ating panahon? Meron bang mga nabubuksan sa ating mga mata ng pananampalataya? Sa mga panahon na tayo nasa gawain, of course, kapag ang Diyos ay nangusap, nagbubukas, nagpapahayag, nagpapakilala siya ng mga plano ng Diyos. So hindi lang tayo nakaupo riyan, merong kapahayagan lagi na binibigay through His Word. At umuwi tayo na laging may mga bagong karanasan sa Diyos, may mga bagong nauunawaan sa kalooban ng Diyos. At ito yung nagpapa-ignite, nagpapaalam ng ating mga puso as we are preparing, waiting for the Lord. Sabi ng ating inawit kanina, we will fly away. We will fly away sa mga napakalapit na mga panahon. Encourage one another as you see, as you perceived. And this is the best time, mga kapatid. Masasabi ko na this is the best time para tayo ay matuto ng maraming mga bagay sa Diyos. Hindi lamang sa panahon na tayo ay mayroong gathering, sa panahon na tayo nasa fellowship. Napakalaga na mayroon tayong pag-uusap na ginagawa. Napakalaga na mayroon tayong understanding, sharing, communication, participation sa mga gawain ng Diyos. Pakikibahagi sa mga bagay na naging blessing sa isa't isa. Because naniniwala ako, kapag meron dito pinalago ng wisdom, ang wisdom na yan ay kailangang magamit sa ikatitibay ng mga mahihina pa sa iglesia. Ang mga wisdom na meron kayo, na tinanggap na mula sa Diyos na nakalipas ng napakahaba ng panahon, hindi natin magagawa itong sabi ni Pablo na encouraging one another kapag tayo nasa panahon lamang ng praise and worship and listening the preaching. Dahil yan ay panahon ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kailangan natin ng time sa isa't isa. Kailangan natin ng panahon to sit down. Kaya nga yung 3 days fellowship, napakasarap ng mga panahon kapag after ng fellowship ay may panahon makapag-usap, mga magagawa, mga magkakapatid sa Panginoon ay may panahon na makapagkamustahan, mabalitaan ang mga gawa ng Diyos sa buhay ng mga kapatid doon sa Samar. At the same time ay makapag-share din ng mga biyaya ng Diyos sa magitan ng kaniyang mga mabuting gawa. So kailan natin gagawin yan? Sabi ko nga the other Sunday sa ministry, sa mga nasa ministries. Kailan natin gagawin yan? Habang tayo malakas ay gawin natin ang kalooban ng Diyos. So gaano kaganda itong God's gracious grace for Israel. At isang bagay itong gusto kong puntahan sa gabi ito, and the rest ay ating tingnan this coming Sunday. Ang election, mga kapatid, o ang rejection na nangyari sa Israel, ang sabi sa verse 1, ating balikan, dahil ito yung nagpapakita ng pag-reject ng Diyos, pero hindi po totally na ang Diyos ay nag-reject sa Israel. Ang sabi diyan, I say then, as God cast away His people, ang sabi ni Pablo, certainly not. For I also, I'm an Israelite of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. So did God cast away His people? The answer is no. Because si Pablo mismo ay bahagi, isa sa mga ninuno o isa sa mga anak sa tribo o sa bini ni Abraham, sa tribe of Benjamin. At alam natin sa panahon na yan, ang gospel ay dumating sa mga early years ng panahon na ang Panginoon ay umakyat sa langit. Karamihan ng mga unang mga mananampalataya, mostly ay mga Jews. Bagamat majority ay nireject ang gospel, and that's why si Pablo ay ginamit sa bansang Hintil. Pero sa panahon na yan, ay meron ng mga na-convert, o meron ng mga Hudyo rin na sumampalataya sa Panginoon, na nangyari yung sinabi ni Malakay na kaniyang pipihitin ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. O ang mga magulang sa mga anak sa pananampalataya.
So, ang ibig sabihin dyan ng cast away is to push off or to reject or to put away. Did God cast away His people? Napakalaki ng sagot na hindi po lubusang na push off or na-reject or inilayo ng Diyos ang bayan na ito. Hindi niya totally nireject ang Israel. At alam natin ang story. Siguro ilang mga details ay pupuntahan ko this coming Sunday. Hindi ng Diyos totally nireject ang Israel. Ang Diyos ay nagpapakita pa rin ng biyaya sa kanyang bayan. At tingnan niyo mabuti mga kapatid, kung ang Diyos ay hindi siya nagre-reject, huwag din tayo mag-reject ng mga kapatid sa Panginoon. As long as kung ang mga tao na ito ay mababa at nagsisikap na maglingkod sa Diyos, kahit palibitaw ang maraming mga kahinaan sa laman, pagkukulang o anumang mga bagay, at nagsisisi, hindi po tayo magre-reject because ang Diyos ay hindi rin po siya nagre-reject ng kaniyang bayan. Nagpapakita siya ng biyaya. Siya ay nagpapakita ng pagtatapat sa kaniyang mga pangako, sa kaniyang mga salita. Katulad ng sabi niya sa aklat ni Samuel, ating punta ng 1 Samuel chapter 12. So ito ilang mga pag-aaral lang mga kapatid sa bahagi na ito. For the Lord, sabi diyan, will not forsake His people for His great name's sake, because it has pleased the Lord to make you His people. Hindi daw kayang pabayaan ng Panginoon ang kanyang hirang alang-alang sa kanyang dakilang pangalan. Ibig sabihin, ang bawat ginagawa ng Diyos ay may kinalaman sa kanyang pangalan. Hindi niya hayaan na masira ang kanyang pangalan. Hindi niya hayaan na kanyang attributes, ang kanyang mga katangian, ang mga mabuting katangian ng Diyos, ay hindi niya hayaan na ito'y masira dahil lamang sa kanyang pagbababaya, sa kanyang mga tinawag. Ang Diyos ay nag-iingat sa kanyang dakilang pangalan. At ang sabi diyan, ang Diyos ay nalugod. Kinalugdan ng Diyos na gawin niya na sila ay kaniyang bayan. Kinalugdan ng Diyos, nalugod siya. It pleased Him na siya ay naggumawa ng isang bayan na ito. Diba? Out of His grace, out of His abundance grace. Nasabi ni Pablo na hindi ito nakabase sa ginawa ng sino man. Kaya meron siyang statement na iniibig niya kinaputan niya si Esau at iniibig si Jacob. Dahil ang Diyos sa kanyang kaisipan ay meron na siyang pagpili na ginawa, bago pa manalangin ng sanlibutan ay may ginawa na ang Diyos na pagpili sa mga taong ito, at nung sila'y lumitaw sa sanlibutan, katulad natin, ay sakalang natin nalaman na tayo pala ay bahagi na sa mga plano ng Diyos. Sino sa inyo sumasampalataya sa gabing ito, mga kapatids? Na tayo bahagi na sa mga plano ng Diyos. At ang sabi natin, binasa, the Lord will not forsake His people. Kaya lagi ang sinasabi na napakabuti ng Diyos. Gaano kabuti ang Diyos sa buhay ninyo na hindi kayo kayang pabayaan ng Diyos. Kahit sa panahon na tayo ay nagkulang at magkukulang pa rin. Pero ang tinignan ng Diyos ay ang kanyang tipan, ang kanyang pangako. Gaano ang Diyos kabuti sa bahay na ito, gaano ang Diyos kamabiyaya o mabiyayang lubos. At sa part na ito ay pinapakita ni Pablo na ang Diyos na tumawag sa bayan na ito ng Israel na ginawa niyang bayan ng kanyang sarili, ang sabi natin binasa, ay pinapakita ni Pablo na hindi niya totally kinas out ang bayan na ito, ang kanyang pinili na bayan, hinirang na bayan ng Israel. At hindi na ito bago kahit sa ating panahon. Pagpasok ng Grace Age ay nakita natin kahit gaano nagkulang ang ating mga magulang sa panampalataya. Marami rin silang mga kahinaan, marami rin mga lapses. Apostle Peter, Apostle Paul, at sino pa mga apostles ng Panginoon ay katulad din natin na mahihina. Pero sila ay hindi pinabayaan ng Diyos dahil ang Diyos ay nag-iingat sa kanyang pangalan, sa kanyang dakilang pangalan. Ang sabi ni Pablo, God does not cast away His people. Verse 2. From whom? His people whom He foreknew.
Bago pa lumitaw si Abraham, ay meron ng ginawa ang Diyos na pagkilala. God does not cast away His people whom He foreknew. Or do you not know what the Scripture says of Elijah? How he pleads with God against Israel. So pinapakita dito ni Pablo na hindi lubos na pinabayaan ng Diyos ang bayan na Kanyang kinilala na. Hindi po lubos na tinakwil ng Diyos ang Israel dahil ito ay Kanyang kinilala na. Could you imagine? Bago pa mangyari ang panahon na ito na kinabubuhayan nila, nang sila ay lumitaw sa panahon, o nung tawagin si Abraham, lumitaw si Isaac, hanggang kay Jacob, hanggang sa lumitaw ang 12 tribes of Israel, hanggang sila ay maalipin sa Egypt, hanggang sa kanilang paglaya, hanggang sila ay dalhin ng Diyos sa lupang pangako, ay pinakita ni Pablo, hindi ng Diyos lubos na tinakwil ang bayan na ito sapagkat bago pa mangyari ang lahat ng bagay, sila ay kinilala na ng Diyos. Ang sabi diyan, these people whom He foreknew. So He did not push off Israel. Kahit gaano pa naging kalalim ang kasalanan nila, hindi niya tinulak, hindi niya nireject ang bayan na ito. Hindi ng Diyos totally na binaliwala ng Diyos ang Kanyang pagtawag sa mga taong ito. Ang pinapakita dito ni Pablo, mga kapatid, ay ang biyaya pa rin ng Diyos. God's gracious election for Israel sa pagkahaba-haba ng panahon. Maaring sa panahon na ito na sinusulat ni Pablo, ang bagay na ito ay marami nang maaring nag-iisip na pinabayaan na ba na total ng Diyos ang bahay na ito dahil sa ang Diyos ay nabaling ang Kanyang biyaya sa Gentile nation sa mga panahon na yan hanggang sa ating panahon. Pero salamat, mayroong Pablo, mayroong ginamit ang Diyos, mayroong naging available na vessel para isulat na hindi ng Diyos pinabayaan totally ang bayan na ito. Ang Scripture ay magpapatunay, mga kapatid, sa atin, napakayaman ng Diyos ng Kanyang salita. Kabi-kabilang patunay, mga salita ng hula, mga prophecies, mga kaisipan ng Diyos sa tungkol sa bayan na ito para patunayan kung meron mang napapagod na, kung meron mang nawawalan ng pag-asa. Because sa mga panahon na dumaan sa maraming pagsubok at trials ang bansa na ito, hanggang sa ating panahon, maaaring marami nag-iisip, pinabayaan na ba kami ng Diyos? Nalimutan na ba kami ng Diyos? Lumayo na ba ang biyaya ng Diyos sa amin? Totally ba na natakpan ang mukha ng Diyos? Minsan mayroong scripture nagsabi, ang mukha ng Diyos ay tila parang naharangan ng tawag niyan isang bagay. At ang sabi ng scripture, ang kasalanan ang humaharang sa paningin ng Diyos. Because of the sin, because of this unbelief ng bayan na ito. Punta natin ang Psalms 89. Verse 31. At dito makikita natin, mga kapatid, gaano kabiyaya ang Diyos. Ipinahayag sa kanyang lingkod na si Haring David. Psalms 89:31, if they break my statutes and do not keep my commandments. So how many times ang Israel nag-break ng statutes ng Panginoon? How many times pinakita ng Scripture na ang bayan na ito ay hindi nila iningatang lubos ang mga utos ng Panginoon? And how many times also na tayo ay nag-break ng mga salita ng Diyos? Diba? And how many times also na tayo ay hindi nag-ingat sa mga tinuturo, sa mga pinapangharal? Then, sabi niyan, I will punish their transgression with the rod, and their iniquity with stripes. Hindi maaaring hindi ang Diyos magturo, magdiscipline. Marami tayong mabasa sa Scripture na ang Diyos ay galit sa kasalanan.
Sinulat ni Hans Solomon sa Proverbs ang 7 sins. 7 bagay na kinapupuotan ng Diyos. 7 things that are abomination sa harapan ng Diyos. I-research nyo, basahin nyo kung ano yung mga bagay na yun. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi siya pwedeng malinlangan, maisahan. Kapag ang isa ay nagkasala, may disciplinary action na ginagawa ang Diyos. At mabigat yung statement dyan, I will punish. Di ba? Ang mga tao, minsan hindi na kaya tanggapin na ang Diyos ay nagpaparusa. Dahil sabi lang, ang Diyos ay pag-ibig. Pero ang scripture, maraming scripture mababasa natin, ang Diyos ay nagtuturo, nagdidisiplina, nagsasaway. Kapag ang isa ay nagkulang. Verse 33, sabi dyan, ito yung isang magandang bagay. Verse 33, nevertheless, my loving kindness, I will not utterly take from Him. Nandyan ba kayo mga kapatid? Sabi ko sa inyo na inyo laging ipahayag kapag may mga bagay kayong nakikita at naunawaan sa biyaya ng Diyos. Dahil ang mga salitang ito ay naglalaman ng kaisipan ng Diyos, ng pag-ibig, ng biyaya. Could you imagine, sa kabila ng pag-break ng rules, ng statutes, at hindi pag-iingat ng salita ng Diyos, sabi dito, nevertheless, ang aking pag-ibig o pagiging mabuti o kabutihan, I will not utterly take from Him. Amen po ba? Nor allow my faithfulness to fail. You know, hindi lang ito karanasan ng Israel, karanasan natin lahat ito, mga kapatid. At kapag ating naunawa ng mga salita ng Diyos, hallelujah, naniwala ako, mayroon dyan sa loob natin ang mag-aalab, Panginoon. Ito'y karanasan ko rin. And I can say, Amen, Lord. Ito'y karanasan ko na hindi mo ako pinabayaan, hindi ka nakalimot sa aking mga pangailangan. Araw-araw, laging bago ang pagtatapat ng Diyos. Is that true sa buhay natin, mga kapatid? Lahat ba tayo may ganyang karanasan? Hallelujah. At sapat yan para ang iyong buhay ay mag-alab sa Diyos. Na hindi kayo mag-iisip na, Wednesday service lang naman yan. Okay na siguro sa bahay na lang ako. Kundi habang mayroong pinapahayag siya na biyaya, kabutihan ng Diyos, ay mas lumalalim yung desire at biyaya sa Diyos na ikaw ay makapagpatuloy sa pananampalataya kahit kinakapos ka na, kahit maraming mga pangailangan. Kahit maraming mga trials. Nevertheless, my covenant, sabi niya, I will not break. Again, can you say amen? Amen. Dahil karanasan natin yan, hindi lang ng Israel. My covenant, I will not break, nor alter the word that has gone out of my lips. Hallelujah! Gaano kabuti ang biyaya ng Diyos, mga kapatid? Gaano kabuti ang Diyos sa buhay ninyo? Na nang kayo tawagin ng Diyos, ang biyayang ito ay laging sagana at mayaman. Hallelujah! Tayo lang lagi ang nag-break ng rules. Nag-break, nakalimot ng kanyang pangako, ng kanyang mga salita. Pero ang Diyos, I will not break my word. I will not break, I will not alter the words na lumalabas sa aking mga labi. Verse 35, once I have sworn by my holiness, I will not lie to David, to Israel. His seed shall endure forever. So, pansinin niyo mabuti yan, ha? His seed shall endure forever, and his throne as the sun before me. It's a prophecy. David here is prophesying. Although ito ay pinapakita ng Diyos sa bayan ng Israel. It shall be established forever like the moon. And could you imagine, nang nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang araw, ang moon, ang lahat ng stars, pero lang sa mga falling stars, lahat na ito ay nananatili magpakailanman. At ang sabi ito, it shall be established forever like the moon. Ibig sabihin, kung paano ang moon, at hanggat nakikita niyo ang moon, ang buwan, ang creation ng Diyos, hallelujah, nandyan nananatili ang kabutihan ng biyaya ng Diyos. Hanggang nakikita ng bayan ang buwan na ito,
ang ginawa ng Diyos sa nakalipas ng 1,000 million years na. In the beginning, when God created heaven and the earth. Ganon din ang biyaya ng Diyos, ang kanyang kabutihan, ang kanyang loving kindness sa bayan ng Diyos at sa bawat isa. Kaya kapag kayo ay nakaramdam ng pagod, mga kapatid, ng panghihina sa pananampalataya, silipin niyo yung langit, pag nakita kayong buwan, ibig sabihin, ang Diyos ay nanatiling tapat. Ang Diyos ay nanatiling Diyos na matuwid sa kanyang mga pangako. It shall establish forever like the moon. Kung ang moon ay hindi mawawala sa kanyang sarili, hindi mawawala ang kabutihan ng Diyos. Even, sabi niya, like the faithful witness in the sky. So, could you imagine, may ganitong statement pala ang Diyos para sa bayan ng Israel. In spite na sila ay nag-break ng mga rules, ng mga kautusan, ng mga salita ng Diyos. For thousands years, since tawagin ng Diyos si Abraham. Napaganda ng salita diyan, nevertheless. Ngunit ang aking kagandahang loob. Ang pagtatapat ng Diyos, ang kanyang tipan ay hindi niya kayang sirain. Diba? Napakasarap ng ganitong tipan ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Napakasarap ng ginawa ng Diyos sa buhay natin, sa pagtawag sa atin, sa pagtawag niya sa bayan ng Israel. At alam niyo ba, walang panahon. Pwede kong sabihin, walang panahon. Walang buwan siguro, araw, taon na hindi nila nag-grieve ang Spirit ng Diyos. Na hindi nila napalumbay ang puso ng Diyos. At kahit man tayo, di ba? Lagi natin napapalumbay ang Diyos, ang kaniyang damdamin ay lagi natin napapalumbay sa mga pagkukulang natin. Pero laging tapat ang Diyos. Lagi ang Diyos provider, hallelujah. Lagi ang Diyos tumidinig ng inyong mga prayers sa inyong mga buhay. Kaya pag-igihan niyo pa ang inyong paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay hindi nagkulang kailanman ang ating pangangailangan. Huwag niyo ipagkait ang pagpupuri sa Diyos. Huwag niyo pagkaitan siya ng inyong pasalamat, hallelujah. Oh, walang hanggang papurit pasalamat. Could you imagine 3 days fellowship, punong-puno ng pasalamat ang mga anak ng Diyos? At hindi doon nagtatapos. Sabi ni Pastor Benji one time, nandun kami sa Masbate, 4 days fellowship. Sabi niya sa akin, last night na, sabi niya, Pastor Jack, bukas last day na. Sa wakas, matatapos na rin. Sabi ko sa kanya, anong matatapos? Pag-uwi natin, mangangaral pa rin tayo sa ating iglesia. Sabi niya, oo nga no. Matatapos yung fellowship doon sa Masbate, pero magpapatuloy naman sa mga home church. Walang katapusan papuri. Walang katapusan dahil ang Diyos hindi kailanman matatapos according to His Word. Ang kanyang tipan sa atin. Napaganda ng tipan na ito. Bagamat nagkukulang ang bayan, nagkulang tayo sa Diyos, pero ang Diyos naging tapat sa kanyang tipanan sa atin. Hallelujah. Ang Diyos ay naging nanatili siyang nakatayo sa kanyang mga salita. Sa kabila ng mga pagkukulang, mga shortcomings, ay hindi na mababago ang tipanan ng Diyos. At dalangin ko na nawa ay maging ganun din tayo. Na nagkaroon tayo ng mga tipanan sa isa't isa. Kahit gaano nagkulang ang isa, hindi dapat masira, mabali ang tipan ninyo sa isa't isa. Kayo pa rin ay mga magkakapatid sa harapan ng Diyos. Huwag nawang ma-break, huwag nawang masira. Of course, nagkakaroon ng lumbay, ng kalungkutan. Pero ang panahon ay pinapasapat ang Diyos to heal ang mga broken-hearted, mga broken wounds, mga wounded heart. At hindi na tayo dapat mag-dwell as a child dahil ang Diyos ay nagpapagaling ng mga sakit. Nagsasara ng sugat. Ang Diyos ang sumusugat, ang Diyos ang nagsasara ng sugat. Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Magpatuloy ang fellowship. Kaya nga yan ang aking in-encourage sa ating lahat, lalo sa mga nasa ministries. Uulitin ko yung sinabi ko sa inyo, alisin natin yung grupo sa loob. Na meron tayong grupo na tayo na lagi nag-uusap, nagkakasama, magpao sa church. Kaya nga, minsan iniisip ko, magre-reshuffle tayo ng upuan eh. Kasi napansin ko, yun lang yung lagi inupuan niyo, no? Except dun sa, kailangan dun sa music ministry na sa harap na ginawa natin para sa order, kaayusan. Pero iniisip ko
Si Ate Des, makita ko naman dito sa kabila. Diba? Sister Jing, dito ka naman umupo sa kabila. Diba? Mag-reshuffle tayo minsan para magkaroon tayo ng sharing one with another. So isang amazing grace ito mga kapatid. Hindi kayang sirain ng Diyos ang kanyang mabuting kalooban. Verse 3, sabi dyan, Lord, they have killed your prophets and torn down your altars. So isang hindi magandang karanasan sa bayan sa panahon ni Elijah, ni Jezebel at ni, sino yun? Sining hari na yun? Ahab. They tore down your altars and I alone am left and they seek my life. What does the divine response say to him? Verse 4, I had reserved for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. I have reserved. So yung Greek word dyan is to leave down behind. So hindi pinahintulot ng Diyos na mayroong, ang lahat, ang buong bayan ng Diyos ay yumuko sa Baal, sa Diyos-Diyosan. The Lord leave down behind na tinatawag na remnants. I have reserved for myself. For some reason, ang mga taong ito, naniniwala ako, ay hindi umabot sa punto na sila ay luluhod at haharap. Mamaya may mabasa tayo doon na meron pang tinawag na sila ay humalik doon sa mga Diyos-Diyosan. Naniniwala ako na hindi sila pinahintulutan ng Diyos na totally madala, ma-influence, dahil iningatan sila ng biyaya ng Diyos. They have kept the word, the commandments, the statutes of God, of their fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. At ang Diyos ang siyang naggawa ng paraan to reserve. No, hindi kaya ng sino man ang propeta ng Diyos. Dahil pinagpatay nga mga propeta ng Diyos sa panahon na yan at nag-iisa na lamang si Elijah. Hindi nila kayang proteksyonan ang bayan. Pero may Diyos na nangako. May Diyos na kayang proteksyonan ang bayan na ito. May Diyos na kayang proteksyonan ang buhay ninyo. May Diyos na kayang bantayan at ingatan ang buhay na mayroon sila. At may Diyos din na nagbabantay ng buhay ninyo. Kaya kayong i-preserve ng Diyos hanggang sa araw ng katubusan. Kaya kailangan isugo ang Espiritu Santo para selyuhan tayo, ang bawat isa. Dahil nakita naman ng Diyos at nakita naman natin gaano kahigpit ang ating panahon, gaano kalala ang sitwasyon, gaano kasagana ang kasalanan. Kung walang selyo ang mga anak ng Diyos, tayo ay mapapariwara, mapapahamak, mai-influence ng sanlibutan. Pero God preserve His people. God preserve His people. Hallelujah. God preserve your life today. Hallelujah. Yun ang dahilan kahit anong gawin ng jablo, nandiyan ka, nakaupo, nakatayo ka sa harapan ng presensya ng Diyos. At nagagawang pa magpuri sa Diyos. Hallelujah! Nagagawang pa siyang luwalatiin dahil nahayag sa iyo ang kabutihan na ito ng Diyos. Na hindi niya kayang iwanan ka, hindi niya kayang pabayaan ka. I have reserved. So hindi lahat ay nahulog sa pagkakasala. Mayroong mga bagay, may mga ilan. Could you imagine, marami yan ha? Sabi doon, I have reserved for myself 7,000 men. So siguro ay hindi naman puro lalaki lang, may mga babae rin siguro. Dahil kung puro lalaki lang sila, edi wala nang mga anak. Eh hanggang ngayon, nandiyan ang bayan ng Israel, ay buhay na buhay. I have reserved. Ating basahin ng 1 Kings 19 verse 18, sorry. 19 verse 18. Yet, sabi yan, I have reserved 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed to Baal. And, tingnan niyo mabuti, every mouth that has not kissed him. So, ibig sabihin, sa panahon pala na yun, parang nangyayari na sa panahon natin. Lahat ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, pila kayo. At habang nagpapass by doon sa rebulto, hahalikan yung paa. Diba? Ginagawa ng Catholic Church. Papahid ng panyo, inahalikan yung paa ng Black Nazarene. So, hindi na pala bago yun.
Sa panahon pa lang ni Elijah, nangyari na. Lahat doon ng sumasamba kay Baal ay humahalik din doon kay Baal. Could you imagine? But God reserved for him na hindi din, sabi diyan, hindi hinalikan ang Baal na ito. So nakita ko diyan is hindi sila totally nakalapit doon sa kung saan man nandun nagkakatipon ng maraming mga worshiper of Baal. Because God preserved them. Verse 5 na tayo. Sabi diyan, even so then, at this present time. So kung gagamitin natin yung salita na ito na sinasabi ni Pablo, even sa kanilang panahon. At pwede ko rin sabihin, sa ating panahon, dahil nandyan buhay na buhay ang Israel. Even so that this present time, there is a remnant, pansinin niyo mabuti ha, there is a remnant according to the election of grace. Pinagpapatay na ni Ahab lahat ng mga hari ng propeta, nagtira ang Diyos ng isa sa Elijah. At hindi siya nag-isa. God reserved seven men para sa kanyang sarili. At sabi ni Pablo, even at this present time, dahil nakita ni Pablo, isa rin ako. Bilang isa sa binhi ni Abraham, sa tribu ni Benjamin, isa ako sa na-preserve ang buhay sa biyaya ng Diyos. Nainiwala ko hindi lang siya, may mga Hudyo na sumampalataya kay Kristo sa panahon na yan, bagamat na-reject ng buong Israel, ng bayan ng Israel at ang gospel na punta sa Gentile people. Pero binasa natin, at this present time, there is a remnant according to the election of grace. Ibig sabihin, hindi mangyayari yun kung hindi sa saganang biyaya ng Diyos. Lahat sila ay pwedeng malipol ng kaaway. Pero may Diyos, hallelujah, may buhay na Diyos na tumawag kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. May Diyos na may tipan sa kanila. At sasabihin ko rin sa inyo, may Diyos na mayroong tipanan sa atin. Sa magitan ni Kristo, hallelujah, nagsabi, I will not forsake you, I will never leave you. In fact, ang sabi ni Jesus, I will come again. Kaya huwag tayong mapagod sa paglilingkod sa Diyos, huwag tayong mawala ng pag-asa. Panginoon, pagod na, pagal na tayo. Pag may karamdaman, hirap na. Pag wala ng mga pangailangan, halos sumuko na. Pero tayo ay binigyan ng Diyos ng kalakasan to stay alive. Diba? To be quick by His Word. To be quickened by His Word sa ating panahon. At ang ating only hope na lamang ay ang mga pangako ng Diyos. Diba? Tayo ay nagtatrabaho, mga kapatid, ha? Gumagawa araw-araw just to sustain ang ating pang-araw-araw na buhay. I hope wala nandito na nangarap pang talaga namang magkamal ng salapi, yumaman, mapuno ang ating mga bank accounts because we're seeing a future, a more abundant future. Of course, pwede natin tingnan sa ganung bagay. Pero kung nag-iisip pa tayo ng mga panahon, 50, 100 years, my goodness, yung bakbakan na nangyari sa Israel ngayon, hindi natin mga kapatid, we couldn't imagine kapag nag-i-escalate ang mga ganitong bagay, hanggang saan aabot ito, Panginoon. It's so near. Kaya ang sabi ko sa inyo, habang tumatagal, kung kailan tumatagal na, mas lalong dumadami ngayon ang fellowship. Sabi ko doon, nung bago akong mangaral, sabi ko, ramdam ko yung pagod because hindi yung biyahe namin papuntang Samar. Dahil August, nandun kami sa Masbate, 4 days fellowship. Unexpectedly, kailangan bumiyahe. Nadama namin bumiyahe sa wake ni Pastor Lito. And it's so tiring. At meron ng invitation ahead of time. Bago pa pumanong si Pastor Lito, may invitation na si Pastor Jess Tony sa CDO. At pagtapos nun, Samar. At pagtapos ng Samar, sa ating mga local church, hindi pa tapos. Nagpapatuloy ang paglilingkod sa Diyos. The more na mayroon tayong fellowship, the more na ang Diyos ay lalo niyang pinapatunayan, malapit na ang aking salita ay katotohanan sa inyo. It is so near. Lalo higit ay inyo na mamalas, napakaiksi na ng panahon, sabi ni Pablo sa binasa natin. Kailan pa tayo magpupursige at mag-iigi sa ating apoy ng paglilingkod sa Diyos? Dalangin ko na ang mga ganitong gawain, punuin tayo. It's like a Sunday worship service. Pag out sa trabaho, magmadali, kumaroon sa gawain.
Kung kinakailangan minsan, kung kinakailangan mo mag-undertime, dahil kung meron ka pang gagawin sa bahay, kailangan mong tapusin muna yun. Magpapaalam ka sa boss mo, undertime lang po ako. Dahil hindi mo maiwan because pupunta ka sa gawain. Minsan, kung kinakailangan ganon, di ba? Kung kinakailangan magpaalam sa ating mga boss, sabi ko sa inyo, sa mga panahon na ito, magiging honest ako sa inyo, magtapat kayo sa inyong mga kliyente, sa inyong mga boss. Sabihin niyo, meron kayong mahalagang gagawin, may fellowship kayo sa Panginoon, at ayaw mong mawala, ayaw mong mamiss ang mga gawa ng Diyos. And I will assure you, ang Diyos ang gagawa ng paraan para payagan kayo ng inyong mga boss. Because napatunayan ko na yan. How many times? Twice ako nagkaroon ng kliyente, by the grace of God, bago ako mag-minister sa inyo as a pastor. Ang isa ay napakabait. At bago ako mag-start sa kanya, ay nagtapat na ako. Ako po ay magagawa sa aming church. Kung hindi nyo naman sabihin, hindi naman kailangan maging magagawa totally. Maging matapat lang. Meron kami fellowship ganitong Wednesday service, Sunday, and the Lord will surely give the desire of your heart. Pagkatapos noon, binigyan ako ng isang another kliyente, sabihan ng Panginoon, si Amada Chan, na boss ngayon ni Hannah. Ganun pa rin. Kahit hindi na ako sa kanya, si Hannah na yung nag-work, ganun pa rin because sa fellowship ay magaan siyang pumayag sa gawain. Magaan magpaalam because simula pa lang, nagtapat ka na eh. Dapat gawin natin to. Magtapat na tayo. Sa aking boss, kung pwede ay ganito hingi ako ng pabor. Kung hindi ka pabigyan sa una din, pagpatuloy mo lang ang humingi ng pabor sa kanya. Dahil ang Diyos, hindi tayo papahiya, mga kapatid. Even at this present time, there is a remnant. At tinitingnan ko itong word na ito, even sa ating panahon. Mamaya, ititingnan natin. Balikan natin yung 1 Kings chapter 19. Ano sabi dyan sa verse 5? Then, because pinagpapatay na ni Ahab ang mga propeta ng Diyos sa panahon na ito, then as he lay and slept under a broom tree, suddenly an angel touched him and said to him, "Arise and eat." So si Elijah ay kinausap ng anghel. Arise and eat. So it seems like, gusto sabihin ng Panginoon, hindi pa ako tapos sa iyo. May covenant ako sa iyong mga magulang. Ang aking pagtatapat ay hindi nababago sa inyo. Bumangon ka, kumain ka, bumangon ka. So Elijah went to Horeb, sa kuweba doon sa Horeb. At ang sabi ng Panginoon sa verse 13, talong na lang natin, "What are you doing here, Elijah?" And he said, "I have been very zealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken your covenant." So binabasa natin kanina, ang Diyos hindi niya magagawang iwan, i-break ang kanyang tipan, pero ang bayan, sabi ito, they have forsaken your covenant, torn down your altars, and killed your prophets. With this word, with the sword, I alone am left, and they seek to take my life. Then the Lord said to him, "Go, return on your way." So bakit mayroong mga ganitong salita ang Panginoon? Dahil papatunayan ng Diyos na ang kanyang tipan ay nagpapatuloy. Go, return on your way to the wilderness of Damascus, and when you arrive, anoint Hazael as king over Syria. Also you shall anoint Jehu the son of Nimshi as king over Israel, and Elisha the son of Shaphat of Abel Meholah you shall anoint as prophet in your place. So pinapakita dyan na mayroong mga patuloy na plano ang Diyos. Kung mawala man ang isang lingkod ng Diyos, isang propeta, nagpapalitaw ang Diyos ng another prophet or sino mang lingkod ng Diyos. At ilang beses nating binabasa, si Pablo rin nagsulat, sabi niya na siya ay confident, Philippians 1:6, na siya na gumawa ng mabubuting bagay, nagpasimula ng mabubuting bagay na gumawa sa inyo, ay kanyang tatapusin ang lahat ng bagay. Kaya sa bayan ng Israel ay ganoon din. Ang Diyos na tumawag, nagpasimulang gumawa ng mabuting bagay sa panahon ni Abraham. Tinawag siya na siya ay lumabas sa kaniyang bayan na manamba ng Diyos-Diyosan. Hanggang sa panahon na ito ay ganoon ang kabutihan Diyos. Hindi niya sisirain ang kanyang plano, hindi niya sisirain ang kanyang tipan. Magpapatuloy ang mga gawa ng Diyos dahil meron pang mabuting plano ang Diyos sa mga remnant, sa mga nalalabi ng mga tinawag ng Diyos. Because as we can
As we know already na hindi po lahat ng Israel ay Israel nga. Kahit sa ating panahon, ang Israel ay hindi po lahat ay Israel. Because marami dyan ay mga nabubuhay sa kasalanan, marami dyan ay nabubuhay katulad ng mga bansa sa West, kung paano mabuhay sa lifestyle, ay ganoon na rin ang lifestyle ng mga Hudyo sa ating panahon, na nag-enjoy na rin sa maraming mga bagay ng sanlibutan. In fact, nagre-represent din sila ng kanilang mga kadalagahan sa mga pageant na nire-represent sa Miss Universe at ilang mga pageant. So, ibig sabihin porket nasa Israel ay Israel na nga. So, meron dyan mga personal dealing din ang Diyos o mayroong tinatawag na remnants. So, ating basahin itong Isaiah chapter 1 verse 9. Isaiah 1 verse 9. Sabi dyan, except the Lord of hosts had left to us a very small remnant. So, tingnan niyo mabuti ha, nag-iwan pa rin ng Panginoon ng maliit na mga nalabi. You know, nakita na natin sa Scripture na hindi talaga lahat ay sumampalataya nang sila ay lumabas sa pagkaalipin na haluan ng mixed multitude. At nadamay ang marami na influence, sabi ng Scripture, because of their unbelief. I think sa Romans ninyo, mababasa natin, sabi ni Pablo, because of their unbelief, sila ay kaniyang pinuksa sa ilang at marami ang nilamon ng buhay sa ilang. At ang Diyos ay nagtitira lamang ng kaunti ng mga mananampalataya. At masabi ko na mapalad itong mga small remnant. Anong pag-aasahan sa Tagalog? Nag-iwan sa atin napakakaunting labi ang Panginoon ng mga hukbo. At ang nalabi na ito na kaunti, they are so blessed. Bakit blessed? Because wala silang kamalay-malay. Kung hindi man hayag sa kanila o na-reveal man sa kanila, na bahagi yon sa grace by election. Majority ay hindi sumampalataya because of their unbelief na pahamak sa ilang. Ibig sabihin, kahit na ginawa na ng Diyos ang lahat ng bagay ng pag-akay sa Israel. Ganyan din sa ating panahon, ginagawa ng Diyos lahat ng bagay para akay ng church. Pero mayroon pa rin, marami pa rin talaga ang ayaw sumunod at makinig sa payo ng Diyos. At yung dahilan, hindi natatapos ang mga mangaral sa pagtuturo, sa pag-aakay, sa pagsasaway, sa pagpapaalala. Because of unbelieving spirit. Pero ano magagawa natin? Kung ayaw sumampalataya, ang Diyos ay hindi namimilit. Pero doon sa kaunti, may ginagawa ang Diyos. Hallelujah. Doon sa mga nakakapagtiis sa fellowship, doon sa mga handang sumuport sa fellowship. Kaya nga doon sa aklat ni Malakay na isulat, di ba? Nakita ng Diyos doon sa mga nagkakatipon-tipon. Dahil ang Diyos ay nagmamasid. Ayaw nyo ng fellowship, dito ako sa mga nagtitiis. Kahit walang-wala na, kahit hindi na mag-overtime sa gawain sa trabaho, basta wag lang nilang mapabayaan ng mga gawa ng Diyos. Kahit wala ng mga bonuses, kahit wala ng lahat ng bagay. Minsan kahit bilang na yung araw mo sa trabaho, Lord, 10 days na lang, hindi na maririn yung aking contract, so be it, Lord. Mahalaga nandiyan kakasama kita. Mahalaga, nabasa ko sa Scripture, hindi ka mag-break ng iyong tipan sa akin. Dahil sabi ng Scripture, sabi ng Panginoon, ako yung kahapon, ngayon at sa darating. Siya na mabuti kahapon, siya na mabuti ngayon, siya na mabuti sa darating. Unless the Lord of hosts had left to us a very small remnant, we would have become like Sodom. We would have been made like Gomorrah. Pinuksan ng Diyos ng galit ng apoy ang mga makasalanan sa panahon na yun. Ilan na nakaligtas? Yung isa, lumingon pa. Punta natin ng Deuteronomy chapter 4. Siguro basahin ko sa Tagalog to. Deuteronomy 4, 23 to 27. Sabi diyan, mag-ingat nga kayo. O yan, pinag-iingat tayo ng Panginoon.
Baka inyong malimutan ang tipan ng Panginoon ninyong Diyos. Again, mga kapatid, hindi ang Diyos nakalimot sa kanyang tipan, tayo ang nakalimot sa mga pangako ng Diyos. Ang Diyos gustong-gusto ng fellowship. Laging inaantay ang ating presence sa fellowship. Tayo lang ang ayaw minsan sa fellowship. Tayo lang minsan ang matigas ang ulo kahit pinapayuhan na. Kahit pinapaalalahan na ng mga manggagawa. Mapabali na lamang litid sa leeg ng mga manggagawa. Ayaw pa rin natin sumunod sa mga salita ng Diyos. Which He made with you, lest you forget the covenant of the Lord your God, na kanyang pinagtibay sa inyo. At kayo gumawa ng larawang inanian, nakahawig ng anumang bagay na ipinagbawal sa inyo ng Panginoon mong Diyos. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay isang apoy na mamumugnaw. Mapanibughuing Diyos nga. Do you believe ang Diyos ay a jealous God? At one time, sabi ko sa inyo, mahirap din natin alam, paano ba ang Diyos magselo sa atin? Minsan, gumagawa tayo ng pagkukulang, wala tayong understanding, ang Diyos ay nag-jealous na. He's being jealous sa ating mga ginagawa. Pero paano maramdaman? Kung walang magsasabi, hindi natin maramdaman na ang Diyos ay nanibugo. That's why, nandyan ang fivefold ministry, nandyan ang mga ligo ng Diyos para magsabi. Ang Diyos ay nagsiselos na sa inyo. Marami kayong panahon sa labas, panahon ng fellowship sa labas, isang yaya lang, sige, mga tayong Tagaytay, pasyal, kain. Pero pagdating sa gawain, napakahirap. Tipunin. Isang yaya lang, bihis agad. Diba? Sabi ng Pinoy sa Facebook, pag going to excursion, mga labasan, mga gala sa labas, ang sasakyan, punong-puno. Yung bumo ng sasakyan, may nakasakay pa, may nakasabit pa. Pero yung sasakyan na pagpunta ng gawain, driver lang, tsaka yung pasahero niya na ilan. That's so sad sa ating panahon. Yet, believing that Jesus will come very, very soon. Tuloy natin, sabi dito, pagka ikaw o sapagkat ang Panginoon mo Diyos ay isang apoy na mamumugnaw, mapanibughuing Diyos. Pagka ikaw ay nagkaanak at nagkaanak ang inyong mga anak at nagluwat kayo ng malaon sa lupaing yaon at nagpakasama kayo at gumawa kayo ng larawang inanian, nakawig ng anumang bagay, gumawa kayo ng masama sa paningin ng Panginoon mong Diyos upang mungkahiin ninyo siya sa kagalitan, ay aking tinatawag ang langit at ang lupa upang sumaksi laban sa inyo sa araw na ito na kayo'y malilipol na madali na walang pagsala sa lupain na inyong tinutungo ng pagdadaan sa Jordan upang ariin. Hindi ninyo tatagal doon ang inyong mga araw, kundi kayo'y lubos na malilipol. So, dito ay nagiging tapat ang Diyos sa kanyang salita. Dahil sa inyo nililimot ang aking tipan, ito yung mangyayari sa inyo. Pagdating nyo doon sa lupang pangako ay hindi rin kayo magtatagal, malilipol kayo dahil maraming kaaway doon. Pero sabi ng Panginoon, pangangalatin kayo ng Panginoon sa mga bayan at kayo'y malalabing kaunti sa bilang sa gitna ng mga bansa. The Lord shall scatter you among the nations. At pwede nating sabihin na ito yung nangyari way back, kailan? 70 AD. Nang lusubin ni General Titus ang Jerusalem, nawasak ang Jerusalem, nangalat ang mga Jews. Nagpunta sa mga bansa na sila ay kinupkup o kung saan man sila ang dako dinala. Nangalat sila hanggang sa ating panahon bago sila bumalik sa kanilang lupain noong 1948. Sabi diyan, at pangalatin kayo ng Panginoon sa mga bayan, kayo'y malalabing, and you shall be left few in number among the heathen, whither the Lord shall lead you. So ipinakita diyan sa Deuteronomy chapter 4 na ang bayan na ito ay kakalat sa maraming mga bansa. Ibig sabihin, hindi maglalaon na sila hindi magtatagal sa Jerusalem. Magkakalat sila sa maraming mga bansa hanggang sa ating panahon until 1948 nang muling manumbalik sila sa kanilang lupain at nabuo muli as a nation.
Pero hindi mangyari yun without His gracious election sa Israel, na siya ay nagtira ng mga remnants. At ang mga remnant ito, throughout the generation, pumasok ang Ephesian age, ang 7 church ages hanggang sa ating panahon. Kung bakit nandiyan ang Israel ngayon? Because of little remnants. Yung mga konting remnant na natira na nagkalat, ito yung nanganak. Isang generation lumipas, nanganak. Isang generation lumipas, nanganak. Hanggang sa ilang generation na yun. Bilangin ninyo, marami na. Mula 70 AD na nagkalat sila. Kaya itong bansa na ito ay halos mga ninuno na. Marami nang lumipas. But you see, pinapatunayan ng Panginoon, lumipas man ang mga panahon, ang Diyos ay manatiling tapat sa Kanyang salita. Matatapos ng lahat ng bagay, even Jesus, sabi niya, ang langit, lupa lilipas, ang aking salita ay hindi lilipas. Ganun ang Diyos, naging mabiyaya sa bahay na ito. Ganun siya, nagpakita ng kabutihan. Bagamat maraming hindi nag-ingat ng Kanyang salita, pero ang tinignan niya yung mga kaunti na Kanyang preserved. Hanggang sa ating panahon, ang Diyos ay nagpe-preserve ng Israel. Kahit napakapanganib ng mga digmaan, at sabihin natin na mas malakas ang mga ibang bansa ngayon against Israel. Katulad ng nangyari na 6-day war. Pinutunayan ng Diyos, may tipan ako sa bahay na ito. Sa loob ng 6 days, tinapos ng Diyos ang war. Ang Israel ay hindi na pinintulot na mawasak, malubusang ma-wipe out. Kaya hanggang ngayon, basdan nyo ang Israel. Kahit sabi sa report, na napapasok ng mga bansa ng Iran, ng mga terrorist, na nabibreach yung dome. Anong tawag doon sa dome? Iron Dome, nabibreak, ibig sabihin. Para ang tawag doon, ano nila yung internet, yung frequency. Mayroon tawag dyan, nadja-jump ang tawag doon. Na-intercept yan, na-intercept. So kahit na-intercept, alam natin, hindi talaga pababayaan ito ng Diyos dahil may tipan ng Diyos sa bayan na ito. Ano sabi sa verse 6? And by grace, there is no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace. Kung mayroong magagawa ang tao, di hindi na ang Diyos mahayag na ito'y biyaya pa rin. Kaya nga wala tayong magagawa. Lahat ay biyaya ng Diyos. Kinuha na ng Diyos ang mga nauna sa atin sa ministry. Ngayon ay pwede kong sabihin, biyaya pa rin ito ng Diyos. Why still ang ministry, ang fellowship ay nagpapatuloy? Sa kabila na parang meron nang nangyayari na ang iba ay parang hindi na masaya sa ganitong kalagayan. Hindi na masaya sa fellowship. As united as we are, katulad ng kahapon, ng mga nakalipas. But God preserves the fellowship. Meron pa rin binabantayan at iniingatan ng Diyos. Hallelujah. Para patunayan, wala tayong magagawa sa ating sarili, kundi only by grace. Lord, dahil sa iyong saganang biyaya at sa ginawa mo sa bahay na ito, ay nakikita natin, naranasan natin na ganoon din ang kalagayan ng iglesia ng Diyos sa uling mga araw. It's only by the grace kung bakit nagpapanatili tayo sa gawain na ito. Sabi sa verse 7, what then? Israel has not obtained what it seeks, but the elect, pansinin niyo mabuti mga kapatid, but the elect. So, meron doon na pahamak, may nilamon ng lupa, sabi sa salita ng Panginoon, yung mga disbelieving, yung mga dahil sa unbelief ay nilamon ng buhay, pero merong remnants, merong mga sinave ang Diyos, nang sabihin ni Moises na who is on the Lord's side. So meron doon mga sampalataya at lumapit kay Moises, and pwede natin consider na yun ang mga nalabi sa panahon na yun. Dito ay meron din maganda rin sinabi si Pablo, hindi ng Israel nakamit ang mga pangako ng Diyos. But, sabi dyan, the elect, yung remnants, yung preserve ng Diyos, the elect have obtained it. And, sabi dyan, the rest were blinded. The elect, yung mga biniyaan ng Diyos na makaabot hanggang sa panahon na ito. Hanggang sa yung generation na pumasok nang mapirmahan na at nakabalik na o naging bansa na muli ang Israel.
Yung generation na yun, maaaring ngayon ay wala na sila. Because almost 70 years na mahigit. Since sila in-established, 1948. At yung nandyan ngayon sa Israel ay mga anak na lang yan, ng mga nakapasok, nakabalik. Na original doon sa panahon ng 1948. Pero meron dyan mga elect of God. And the rest were blinded. So itong elect, ito yung mga hirang. And only the elect can see, can understand, meron pa ring tipan ng Diyos. Ramdam pa rin nila, may biyaya pa rin ng Diyos. Ramdam pa rin nila na hindi sila pinabayaan ng Diyos. Na ang kamay ng Diyos ay kumakalinga pa rin sa kanila. And I hope sa gabi ito mga kapatid, ay gayon din ang ating mga puso damdamin. Kapag nakita natin na marami nang napapagod, tumatalikod, dumaayaw, huwag niyo kalimutan, ang biyaya na lang ng Diyos ang siyang humahawak sa inyo para kayo ay makapagpatuloy. At kung kayo ay nakakapagpatuloy because you are elect, sino sumasampalataya na bahagi kayo sa mga hira ng Diyos? And only the elect can understand the Word of God sa ating panahon. Only the elect can see, hallelujah, can perceive ang nangyayari ngayon sa Israel. Lord, napakalapit na ng panahon. Ako'y magpupursige, ako'y mag-iinit pa rin, ako'y magsisipag na. Gagawin ko lahat, hallelujah, para sa iyong kaluwalhatian. Dahil ginawa ng Diyos lahat ng bagay para lamang ang bayan na ito ay mapanatiling intact. Pero because of their unbelief. Because marami dyan ay hindi talaga sumampalataya sa Diyos ng kanilang mga magulang. So only the elect, and masabi ko na mapalad itong mga hinirang ng Diyos. Itong mga buhay ngayon sa Israel na makaka-witness. Kung mangyayari ang rapture, any moment from now, babalik ang biyaya ng Diyos sa Israel. As the scripture says sa Romans chapter 11. Until the fullness of time ng Gentile age. Pagbalik ng deliverer, because sabi sa hula, deliverer will come from Zion. Ibig sabihin, babalik na ang pagkiyos ng Diyos sa Israel. At maaaring ngayon, buhay na itong mga remnant na ito, itong mga nananatili pa rin, believing na mayroong biyaya ang Diyos na gagawin sa buhay nila. Romans 9 verse 27, sabi rito, basahin natin, tatapos tayo. Isaiah also cries out concerning Israel. Tingnan niyo mabuti ang ginawa ng likod ng Diyos. Though the number of the children of Israel be as the sand of the sea. So could you imagine, sinabi yan ng Diyos kay Abraham. Sabi niya, tingin ka lang sa langit. Kung gaano karami yung bituin sa langit, ganun karami ang iyong binhi. Ang iyong mga descendant, ang iyong mga anak. Tingin ka sa buhanginan, gaano karami, ganun din karami ang descendants. Pero sabi ito ng nakita ni Pablo, though the number of children of Israel be as the sand of the sea, the remnant will be saved. Ibig sabihin, hindi po dahil sa dami kung bakit ang Diyos ay ililigtas ang mga taong ito. Remember, may statement din ng Diyos, I think sa bibig ni David, or ni Isaiah, or ni Jeremiah, ang sabi doon, hindi sa inyong, hindi sa mamagitan ng inyong mga tabak kung bakit kayo nagtatagumpay. Hindi sa inyong mga sariling lakas, hindi sa mga weapons na meron kayo, kundi sa aking makapangyarihang kamay. At ngayon, ganun pa rin ang ginagawa ng Diyos. Tingnan niyo, parang pag lumala pa ang sitwasyon, mas maraming bansa ang may puwersa against Israel. Pero balikan natin ang scripture, mas dakila ang Diyos na nasa bayan ng Israel kaysa kanila na papalibot sa bansa na ito. Any moment from now, kung mag-escalate pa ang kaguluhan na ito, sabi ng Satan Diyos, look up, your redemption draws near. Hallelujah. At napakalapit nang bumalik ang grace sa remnant sa bayan ng Israel. Ilan naman sa yan? 144,000 according to Revelation chapter 11. And that's why, ito yung pinakita sa atin ni Pablo. Ano pinapakita dyan sa chapter 9, verse 27 ng Romans? So, ibig sabihin, hindi talaga lahat ay magtatamo ng kaligtasan at mapalad yung remnants, yung mga nalabi. Kaya sabi ni Pablo sa ating teksto, even so then at the present time, there is a remnant. There is a remnant, sabi dyan, not by works, but sabi dyan, according to the election of grace. And the rest, sabi doon, and the rest
Sige, magpatuloy kayo sa inyong pamumuhay katulad ng mga western countries. At ganoon ang marami ngayon sa Israel. But the rest, but this remnant, sabi natin binasa, the remnant will be saved. May ilang mga talata pa ang gusto basahin bago tayo magtapos sa Romans 9 pa rin, tingnan natin. Sa 20 na lang siguro. Sabi dito, ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Baka mayroon na nag-iisip sa atin, bakit yung mga remnant lang? Wala tayong magagawa because ang iba hindi sumampalataya. Sabi dito, sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Yan, maraming ganyan sa ating panahon. They question God, sinasabi nila, kung totoo ang Diyos ay mabuti, bakit? Bakit? Bakit maraming namamatay daw? Bakit maraming napapahamak? Bakit pag may lindol, maraming casualties? Pag may bagyo, maraming casualties? Sabi ito, bakit mo ako ginawang ganito? Minsan, nakapanood din ako ng isang news na ang isang naligtas o ang isang nakasurvive sa isang delubyo, somewhere sa Europe, ay nagtatanong sa Diyos, kung totoo may Diyos, bakit pinantul itong gantong flash floods, itong gantong tragedy. So hindi lang maunawaan ang biyaya ng Diyos. Sabi ni Pablo, ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nangahahanda na sa pagkasira. So meron talagang mga mapapahamak, hindi lang sa panahon nakalipas, kundi even sa ating panahon. And we consider ourselves as remnant. Mga remnant ng so many denominations sa ating panahon na papasok sa Great Tribulation. I'm sorry, ibig sabihin, mga binukod ng Diyos. Binukod ng Diyos sa kanyang sarili. Now, sabi sa verse 23, at upang maipakilala ang Diyos ay naging mapagpahinuhod upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidla ng awa na kanyang inihanda ng una pa sa kaluwalhatian. So dito ay pinapakita muli ni Pablo na meron talagang mga inihanda ang Diyos, merong mga ibinukod na ang Diyos sa kanyang sarili para sa kanyang mabuting plano, sa kanyang kaluwalhatian na mahayag sa uling mga araw. In other words, Ephesians chapter 1. At madaliin ko na dahil ang oras ay hindi na magpapaintulot. Ephesians 1, chapter 1, verse 4. Just as He chose us in Him, sabi ni Pablo, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So pinapakita naman dyan, yung pagpili na ginawa ng Diyos, yung paghirang na ginawa ng Diyos sa ating panahon, kung hindi sa biyaya ng Diyos, if not according to the grace of the election of grace, ay masabi ko na we are lost. Pero purihin ang Panginoon dahil ang Diyos ay may ginawang paghirang sa bawat isa. Sino magsasabi ng amen, mga kapatid? Oh, glory to God. 2 Thessalonians, ilang mga talata na lang. Tapusin natin to. 2 Thessalonians chapter 2. 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. But we are bound, 13-14, we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth, to which He called you by our gospel for the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. So, again, binanggit dyan yung salitang God from the beginning chose the church. So, ganoon din nangyari sa Israel from the beginning. Of course, bago pa man lumitaw lahat ng bagay, ay mayroon ng paghirang hindi ginawa ang Diyos. At yun ay according to the election of grace at hindi sa kanilang sariling mga gawa. Last verse sa 1 Peter. 1 Peter chapter 1. Verse 1 and 2.
1 Peter chapter 1 of verse 2. Elect, sabi diyan, according to the foreknowledge of God the Father in sanctification of the Spirit for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. So yung mga talata nito na binasa ko mga kapatid ay nagpapakita kung paano ang Diyos ay humirang din sa Gentile age, sa Gentile nations. At yun yung mga sumampalataya sa bawat panahon hanggang sa ating panahon, hanggang sa ating kapanahunan. Maraming mga tinatawag si Brother Branham na mga tawag niyan mga make-believer. Sabi niya may three kinds of believer, may unbeliever, make-believer, and genuine believer. So saan tayo doon? At kayo mismo nakaalam sa inyong sarili, hindi kayo unbeliever, hindi kayo dapat make-believer, kayo dapat ay genuine believer. So meron tayong tama na pagkaunawa by the grace of God, kung paano ang bayan ay may tipan ng Diyos, and because they reject Christ, they reject the Messiah, their deliverer, ang pagliligtas ng Diyos ay napunta sa Gentile nation. At kung paano ang Diyos ay nakipagtipan sa Israel, ang Diyos din naman ay bigyan pagtitipan sa bayan na ito, sa Gentile age ng Diyos, sa Gentile people ng Diyos, sa magitan ni Jesus Christ. Kung wala ang Kristo, napahamak ang buong sanlibutan. Kaya nga sabi ng Scripture, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pero pansinin niyo yung mga salita doon, whosoever believed. So hindi po lahat ay sasampalataya, kundi meron lang talagang sasampalataya sa huling mga panahon na ito. Ang Diyos ang magpala sa ating lahat. Dudutungan natin sa ikalawang bahagi this coming Sunday, God willing. Ang bahagi na ito para makita pa natin gaano kabiyaya ang Diyos sa ating panahon. Kung meron mang mga na-miss ang blessing, na-miss ang providence ng Diyos sa panahon ang Kristo ay lumitaw sa sanlibutan. Pero mapalad sila na dinatnan ng biyaya. Sabihin ko rin sa ating panahon, maraming makakamiss ng rapture, pero mapalad sila na nagtitiis at nagpapatuloy na sumasampalataya sa mga gawa ng Diyos, mga pangako ng Diyos. Ating palapakan ng Panginoon for His words. Ang Diyos, ang magpala, ang bagay na ito, at ang nawa, dalayan ko, ito'y mag-ignite ng ating mga puso, pag-alabin pa ang ating panampalataya sa Diyos, kahit marami pa tayong pagkukulang, maging mababa ang puso, humingi lagi ng tawad, kilalanin ang ating mga kahinaan, at ating i-apply, ang sabi ni Pablo, be renewed in your mind, be transformed in your mind, at huwag na tayo makiayon pa sa mga bagay ng sanlibutan. Let us all bow our heads, tayo manalangin, Panginoon namin Diyos. We thank you for your words sa gabing ito. I'm so glad, Panginoon, na minsan pa ay pinatunayan mo na ikaw ay tunay na dakila sa lahat. At mula noon, sa aming mga magulang pa sa pananampalataya, kahit man sa iyong bayan o Diyos na pinili, ay sinabi ng iyong salita na sila'y hinirang mo. Hallelujah, sa magitan ng biyaya. Pagkahirang sa biyaya o Diyos, sa magitan ng biyaya. Ay ganun rin, Panginoon, ang aming naranasan sa huling mga araw. Tunay o Diyos na hindi ka nagbago noon. Mula noon hanggang ngayon, ang iyong salita ay katotohanan. Ang iyong salita ay tiyak, pag-asa sa bawat isa na sumasampalataya. Kaya Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Hallelujah. Na maging sa mga huling mga araw o Diyos, sa mga huling mga panahon, na patuloy na umiiksi ang mga sandali, ang mga bawat oras. At paigpit ang mga labanan ng iyong mga banal o Diyos, ng mga spiritual warriors sa huling mga araw. Lord, I pray na patuloy mo kaming bantayan. Patuloy mo pa kaming i-preserve ng iyong word. Patuloy mo pa kaming akayin. Turuan mo pa kami, O Diyos, sa huling mga araw. Patuloy mo pa kaming linisin sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan. Lord, I thank you, O God, for your word sa gabing ito at salamat minsan pa sa kalakasan, physically and spiritually, sa patuloy na paggamit, Panginoon. Hindi lang ng iyong maliit na lingkod, kundi sa bawat isa. At salamat, O Diyos, pinupuri ka namin sa patuloy na iyong pabor na binibigay. Kahit man kami ay mahina, nanghihina at nagukulang ng maraming mga bagay, ang iyong salita ay nagsabi, hindi mo i-break ang iyong tipan. You will not break, I will not alter every words that comes out in my lips. Oh, salamat sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon, sa isang tiyak na pag-asa. At kung paanong sinabi ng Scripture, Lord God, na ikaw na Diyos na gumawa ng mabubuting bagay sa pasimula, ay tatapusin mo ito hanggang sa katapusan. Purihin ka mong banal. Salamat, O Diyos. At muli, minsan pa humihingi kami ng tawad.
Kung meron pa kami mga kulang, kung may mga bagay pa kami nagagawa, upang ikaw ay aming bigyan ng damdamin na ikaw ay maging mapanibughuin na Diyos. Magkaroon ng ganung damdamin na Diyos against your people, Lord. Forgive us, Lord. Hindi namin gusto na bigyan ng bigat ang iyong damdamin, ang iyong puso, O Diyos. Lord God, kami humihiling pa sa gabing ito na samahan mo pa kami. Patuloy mo pa kaming itayo, O Diyos, sa mga araw sa pananampalataya. Patuloy mo paglinisin ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso. Patuloy pa kami, O Diyos. Hallelujah, na itayong malakas sa mga araw. Ang mga mahihina sa iglesia, I pray, Lord, itayo mo sila. Itayo mo ang bawat isa. Pakanin mo sila ng iyong katotohanan, ng iyong salita, upang sila ay makagawa rin naman at makapagpatuloy sa paglilingkod sa pananampalataya. Kaya purihin ka, O Diyos, salamat sa panahon na ito, sa pagkakataon na ito. At lahat na ito ay aking maingat na binabalik sa iyo, O Diyos, ang kapurihan at pasalamat, kadakilaan sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. At ating awitin ang isang awit. To God be the glory na lang. Aking bigay sa ating MC. Panawitin yung chorus. To God. Hallelujah. Sino handa magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa sa bawat isa? To God, yes, to be the glory. To God, oh, be the glory. To God, sa iyo, Diyos, ang ating kaluwalhatian at kapurihan. For the things He has done in His blood, He has saved. Thank you, Lord, hallelujah. By His power, He has saved. To God, all glory to you, be the glory. Sa iyo ang lahat ng pagpuri at pagsasalamat. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa iyong biyaya. Minsan pa, to God. God bless you, Brother Summer. Be the glory. To God be the glory. Amen. For the things He has done. Amen. With His blood, yes, He has saved me. By His power, He has raised me. To God be the glory. Amen. Amen. He has done for the things He has done. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, salamat sa ating Diyos sa kanyang magawa sa ating mga buhay. Palakpakan natin ating Diyos sa gabing ito. Hallelujah. Hallelujah. Oh, napaka-inam na mensahe nating Diyos sa gabing ito. Gaano kalaki ang biyaya niya. Tunay sabi, it is beyond measure. Hindi ito masusukat. Hallelujah. Salamat sapagkat ito'y hindi lamang naranasan ng bayang Israel na kanyang pinili, hinirang na bayan, kundi tayo rin naman na kanyang mga hinirang na mga hallelujah, mga tao niya sa huling mga araw na to, ay tayo rin ay nakaranas ng dakilang biyayang ito. That's why sa gabing ito ay naririto tayo. Amen? Hallelujah! Dumaan rin sa maraming mga kahinaan, dumaan rin sa maraming mga pagkadapa, maraming mga kabiguan. Pero salamat dahil kagaya ng ating naririnig, when God extends His grace,
walang sino makakatutol, makakahadlang. Kahit ang kaaway pa yan, hallelujah, hindi siya makakahadlang kapag ang Diyos ay nag-extend ng biyaya sa kanyang mga lingkod. Hallelujah! Oh, purihin ang ating Diyos na tunay masagana sa biyaya at habag. Hallelujah! Na patuloy nating naranasan. Ating palakpakan nating Diyos. At meron po bang nagpaabot ng prayer request sa gabing ito? At marahil wala. Pero alam ko tayo ay maraming dapat ipanalangin sa ating Diyos. Bilang ating mga kapatid, ang bawat isa, hallelujah, ay huwag nating kalimutan na idalangin sapagkat ito ang ating pagkatawag na tayo maging pagpapala sa buhay ng bawat isa sa kanyang iglesia. Amen. Di natin abalahin ang oras sa inyo akong bawat isa na tumayo. Hallelujah. Tayo may oras pa para maglaan ng hallelujah, ng papuri sa ating Diyos. Dahil kung paano tayo ay nakaranas na kanyang biyayang ito, tayo rin naman ay narapat rin magbalik ng papuri at pasalamat sa ating Diyos. Sino mga pinagpala? Hallelujah na ating Diyos sa gabing ito, sa kanyang mga salita. Oh, napakainam na mga paalala na kagaya ng Israel, hallelujah, despite ng pagiging disobedient, diba, ng kanyang bayan, pero yung loving kindness ng Diyos ay hindi natapos. Hallelujah. Tayo rin naman, despite ng maraming mga kabiguan natin sa harapan ng Diyos, despite ng maraming mga katigasan ng ulo din natin kung minsan nakakalimot o kung minsan sadyang nanlilimot, hallelujah, ng mga paalala ng Diyos. Pero salamat dahil tayo kailanman hindi kinalimutan ng ating Diyos. Amen? Sino mga hindi kinalimutan ng ating Diyos? Nang siya'y tumawag, nang siya'y umibig sa Diyos, ang Diyos ay patuloy pa rin kumakatagpo sa Kanya. Hallelujah. Kala niya kinalimutan na siya ng Diyos, pero hindi pa rin pala. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos pa nga nagpapaalala, come now and let us reason together. Gaano man daw kapula ang ating kasalanan, kaya daw ito paputiin ng kagaya ng sang niebe. Amen? Hallelujah. Awitin natin ang awit na nagsabing, hallelujah, only by grace. Salamat sa biyaya ng Diyos na masagana. Hallelujah. Hindi ito sa ating lakas. Hindi ito sa ating galing karunungan kung bakit tayo narito. Kundi ito sa biyaya ng Diyos na patuloy na sumasaganang gumagawa sa atin. Amen? Hallelujah. Hindi ito sa ating kagalingan. Hallelujah. Kundi ito sa biyaya, sa pag-ibig ng Diyos na patuloy na sumasagaan sa atin. Hallelujah. Kung bakit tayo nakakatayo ngayon. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kaya sinong kasama ko sa gabing ito na magpapasalamat sa Diyos? Sino sa gabing ito ang magpupuri sa Diyos? Lord, ito'y biyaya mo kung bakit ako narito pa rin. Ito'y biyaya mo kung bakit ako ay nakapagpatuloy pa rin. Hallelujah! Ito'y dahilan sa iyong biyaya. Dahilan sa iyong magawa. Dahilan sa iyong kabutihan. Kung bakit ako'y narito pa. Hallelujah! O, purihin natin ating Diyos sa ating pagkatapos. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by a human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence, into your presence, you call us, you called us to come. Thank you, Lord. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Into your presence, you call us, and now by your grace we come. And now by your grace we come. And now by your grace we come. Lord, if you mark our transgressions, hallelujah,
Lord, if you mark our transgressions, who will stand? Yes, Lord. Kung itinandaan ang aming mga kasalanan, hallelujah, kami wala sa dakong ito, Diyos. Oh, isa pa, Lord, if you mark our transgressions, hallelujah. Lord, if you mark our transgressions, who will stand? Oh, hallelujah. Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Only by grace. Amen. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor. Hallelujah. Oh, salamat sa biyaya, O Diyos. At by the blood of the Lamb, oh, into your presence, you called us to come. Amen. Into your presence, you draw us, and now by your grace we come. Lord, if you mark our transgressions, Lord, if you mark our transgressions, who will stand? Glory, hallelujah! Oh, salamat! Salamat sa ating Diyos! Oh Lord, you mark our transgressions. Wala tayo sa daling ito. Oh, glory, hallelujah. Oh, purihin ka. Luwalatiin ka, hallelujah. Thanks to your grace we have. Isa pa sa ulit pagkakataon, church. Wala sa ating mga puso na nagpapasalamat. Hallelujah! Lord, if you mark our transgressions, who will stand? Yes, Lord. Thanks to your grace we are. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, purihin ka, o aming Diyos na mabuti. Sa aming Diyos na umiibig ng aming mga kaluluwa. Purihin ka. Luwalatiin ka, o aming Diyos. Sambahin ka. Dakilain ka. Hallelujah. Oh, karapat-dapat ka lamang. Purihin. Sambahin. Dakilain. Hallelujah. Oh, salamat. May Diyos na mabuti. May Diyos na tapat sa kanyang mga salita. May Diyos na umiibig
sa tulad namin hindi ka ibig-ibig. Hallelujah! Oh, gaano kami kapalad, O Diyos. Gaano kami kapalad of all people na iyong mga nilikha. Hallelujah! Gaano kami kapalad na isa kami sa iyong mga sinisinta, O Diyos. Marami kaming mga kabiguan. Marami kaming mga kamalian sa iyong harapan. Lahat ay hindi lingid sa iyo, O Diyos. Lahat ay hindi na itatago sa iyong mga mata, O Diyos. Lahat ay hayag sa iyo, O Diyos. Ulit, Lord, salamat. Hallelujah! Sapagkat hindi naging hadlang ang aming mga kalagayan. Hindi naging hadlang ang aming mga kahinaan upang hindi namin maranasan ang iyong kabutihan, ang iyong biyaya, ang iyong pag-ibig sa aming mga buhay. Oh, kagaya rin kami ng bayang Israel. Matigas ang mga puso, matigas ang mga ulo. Hallelujah! Madalas makalimot sa Diyos na gumagawa sa kanila. Ngunit ikaw, O Diyos, hallelujah, you are a long-suffering God. Ikaw ay mahabaging Diyos. Ikaw ay lagi nagtitiis para sa iyong mga iniibig. O gaano kami kapalad. Ang Diyos ng bayang Israel ay Diyos din namin sa uling mga panahong ito, Diyos. O salamat, hallelujah. Sapagat kung hindi ka mahabaging Diyos, hindi kami makakatayo sa sandaling ito. No one, hallelujah, ang makakatayo sa mga oras na ito, Diyos. Sapagat lahat kami ay hindi nakaabot ng iyong biyaya, ng iyong kaluwalhatian, O Diyos. Lahat kami nagkasala, nagkulang, hallelujah. Pero salamat, sapagat ang Diyos, hallelujah, ay tunay na umiibig sa amin. Gaya ng isang ama sa kanyang anak. Hallelujah, inalpasan mo, hallelujah, ang mga pagkukulang ng iyong mga anak. Ang iyong sinisinta, hallelujah, ay tunay na iniibig mo. So ay hindi naging hadlang ang kanyang mga kahinaan. Ang kanyang mga maling mga pagpili, pagpasya, hindi naging hadlang. Nang siya'y bumalik sa iyo, hallelujah. O ikaw pa ang tumakbo, hallelujah. Ikaw pa ang yumakap. Ikaw pa ang nagpunas ng aming mga luha. At ikaw pa ang nagbihis sa amin. Ikaw pa ang nagbigay ng aming mga kain. Ikaw pa, hallelujah, ang gumawa ng paraan, O Diyos, upang kami mapasaayos ng kalagayan, O Diyos. Salamat sapagat meron kaming Diyos at Ama sa langit na tunay na umiibig sa amin. Lord, help us na patuloy pang makinig sa iyong mga paalala. Tulungan pa kayong makinig sa iyong mga pag-utuwid, pag-saayos, O God. Gamit ang iyong mga banal, ang iyong mga lingkod, hallelujah, na patuloy mong ginagamit, hallelujah, ng pagpapahala mo, O Diyos, sa amin. Lord, tulungan mo kami na ingatan ang iyong mga salita sa aming mga puso upang hindi na kami magkasala, upang patuloy kaming makalakad sa iyong kalooban at patuloy naming maitayo, hallelujah, ang iyong kaharian sa uling mga araw na to sa iyong biyaya, O Diyos. Lord, salamat sa iyong mouthpiece na iyong ginagamit sa iglesyang ito. Sa buhay naming mahal na pastor, salamat sapagkat hindi ka napagod, O Diyos, upang patuloy mo siyang palakasin, bigyan ng encouragement, bigyan ng kalakasan despite ang maraming mga pagsubok sa igdakong ito, O Diyos. Lord, salamat. Ikaw lang bibigay lagi ng awit sa kanyang puso. To press on, to stand in your word. Hallelujah. At patuloy na maging pagpapala sa iyong iglesia. Patuloy mo pa siyang pagtibayin, palakasin, katagpuin pa sa kanyang maraming kahilingan. At huwag mo siyang alpasan sa kanyang mga pangailangan sa kanilang tahanan ng Diyos. Kasama ang aming mga mahal na elders, ang aming mahal na youth leader, ang mga deacons, ang bawat isa na nagpapagal sa iyong pangalan, ang mga magulang, ang mga kabataan, at hallelujah, at ang buong iglesia mo, O Diyos. O Lord, ikaw pa magpatibay, ikaw pa mag-bless
ng bawat puso, O Lord. At minsan pa hiningin namin ng tawad ang aming mga pagkukulang, ang aming mga kahinaan pa. Hallelujah. Lord, Ikaw pa ang siyang magpatibay. Ikaw pa ang siyang magsaayos. Ikaw pa ang magbalik sa amin sa isang pananampalataya, sa isang pag-iisip, sa isang pagkilos. Hallelujah. Ibalik mo, Lord. Hallelujah. Ang fellowship. Hallelujah. Na may isang harmony, may isang pag-ibig, may isang pusong mababa. O Lord, hallelujah, dalhin mo kami sa pagkakaisa upang sa huling mga araw na ito, Lord, hallelujah, ang iglesia ay magliwanag, hallelujah, at magbibigay liwanag sa mga natitiliman, magbibigay liwanag at pag-asa sa mga nawalan ng pag-asa. O Lord, let it be, hallelujah. Ito ang aming dalangin. And we know, Lord, hallelujah, that is your desire sa iyong iglesia. At alam namin, O God, na ito'y papangyarihin mo ayon sa iyong mga salita. Hallelujah. Wala mang ipinabot, Lord, ng mga prayer requests. Gayon pa man, nainiwala ko, Lord, na Ikaw ang Diyos na kumakatagpo sa bawat panalangin ng iyong mabanal. Lord, nalaman mo ang pangailangan. Nalaman mo ang bawat kahilingan, ang mga paghibik ng iyong mga lingkod. So, Lord, dalangin ko, Ikaw ang kumatagpo, Diyos, sa gabing ito ayon sa pangailangan, ayon sa mga kahilingan ng iyong mabanal. Hindi lamang sa dakong to, Lord, kundi sa bawat parte ng iyong katawan. Hallelujah. Sa bawat iglesia mo, Diyos, sa uling mga araw na ito, Lord. Oh, Lord, may you meet them needs, oh Lord, their needs, oh God. At bayaan, pagtibayan mo pa ang iyong buong katawan. At patuloy pang katagpuin. Hallelujah. Ayon sa mga pangailangan. Lord, ito ang aming dalangin, sapagkat kailangan ka namin sa uling mga araw na ito, Lord. We need your light, hallelujah, upang patuloy kami magliwanag sa napakadilim na panahong ito, Diyos. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong mga gawa. Salamat sa iyong biyayang masagana, hallelujah. At sa aming pag-iwalay, Lord, let your light shine upon us, O God, upang sa aming mga daan, sa aming mga tahanan, ay patuloy pang magliwanag ang aming mga ilawan. Ingatan mo muli kami, Lord, sa mga araw na darating, O Diyos, at bayaan ang iyong kalakasan, ang patuloy naming maging kalakasan. Hallelujah. Sa iyo lamang mawi ang papuri, ang lahat, ang pagsambat, pagluwalhati. Hallelujah. Ay mabalik lamang sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ating palapakan. Hallelujah, ang ating Diyos.